Talakayin po natin ngayon ang katanungan po ng isang nanonood sa atin. Ang tanong po niya, Ma'am, ano po ba ibig sabihin ng upper left lobe pneumonitis? Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click niyo po din yung bell para update kayo sa aking health topics. Ganun din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ito pong upper lobe pneumonitis, ito'y pamamaga ng tissue ng baga. Pag sinabing upper left lobe, ibig sabihin, pamamaga nakatuon sa itaas na bahagi ng kaliwang baga. Para mas madali itong maintindihan, isipin natin ang baga na parang isang malaking espongha na nahahati sa maraming maliliit na bahagi. Ang bawat bahagi dito ay tinatawag nating lobe. Ang kaliwang baga ay mas maliit kaysa sa kanang baga at meron dalawang pangunahing lobe, upper lobe at lower lobe. Kung meron kang upper left lobe pneumonitis, ibig sabihin yung tissue sa itas na bahagi na yung kaliwang baga ay namamaga. Kaya namamaga ay maaring dulot ito ng impesyon galing sa bakterya, sa virus or fungi. Yung bandahilan naman, kaya namamaga, nakalanghap ka ng mga chemical o exposed sa radiation or allergic reaction. Kaya nga po ang possible dahilan ng pneumonitis, infection. Dahilan po nito ay dahil sa bakterya and virus at nakalanghap ka ng mga chemicals or particles, mga usok at alikabok o kaya mga radiation, mga gamot sa cancer o kaya allergic reaction na ito po yung mga particles na lalanghap sa hangin. O kaya meron kang autoimmune disease. Ito yung mga sakit kung saan inaatake ng yung immune system ang kanyang sarili. Kaya nga po ang simptomas, depende saan galing yung pamamaga. Pero karaniwan po ang nararamdaman na may pneumonitis, may ubo, no? At ubo na to may kasama o walang plema. Ngayon, ang mga simptomas pa ng pneumonitis, lalagnating ka, dulot ng infection at may pamamaga, hirap kang huminga. Madali kang mapagod, naninikip ang dibdib mo pag humihinga ka. Masakit ang dibdib mo pag inuubo ka, pag humihinga ka ng malalim. Madali kang mapagod, nawawalan kang ganang kumain, kaya pumapayat ka, nagpapawis ka sa gabi. Nanginginig ka, nahihilo ka. Yan ang mga nararamdaman mo at madali kang ma-confuse. Maganda po ay mag-take kayo ng vitamin C para lumakas ang immune system ninyo, para protektahan ka sa infection, ma-stimulate ang production ng white blood cells, at may depensa ka sa germs at virus. Ang vitamin C mapapabilis yung healing process dahil sa pag-promote ng formation ng new tissue. At para wag kang magkaroon ng anemia, ang vitamin C tumutulong sa absorption ng iron mula sa kinakain mo. Samahan mo ng Super B complex, lalo na kung kulang ka sa tulog, masyadong stressful ang buhay mo, wala kang lakas, wala kang energy. Namumutla ka pa, nanginginig ka. Inumin mo yan 30 minutes bago ka mag-almusal once a day. Kaya po ngayon yung mga tao merong pneumonitis, ay kailangan po nito ay nakakaranas kayo ng mga yung mga lagnat, nasabi ko na yan, dulot ng infection, hirap kang huminga, masakit ang dibdib, lalo na pagka ikaw yung muubo, mapagod ka, wala kang ganang kumain, kaya bumababa ang timbang mo. Kailangan magpa-x-ray ka at magpa-CT scan para detalyado ang larawan ng baga, magpa-blood test ka, para suriin kung anong klaseng infection. Ikaw, magpa-sputum culture ka, no? Para malaman kung anong bakterya meron ka. At para maresetahan ka antibiotic kung ang dahilan ng infection mo ay bakterya. At antiviral medication kung viral infection. Kung steroid, bibigyan ka kung namamaga ang lungs mo. Bigyan ka ng oxygen therapy kapag nahihirapan kang huminga. Iwasan mo yung nakakairita na yung bang mga usok, di ba? Mahalaga talaga magpa-check up ka para magkaroon ka ng tamang diagnosis at bigyan ka ng gamot.
Kaya po mga tandaan niyo po ang pneumonitis, isang seryosong kondisyon yan. Nangangailangan ng medical na atensyon. Yung pantahan ng remedy ay pwede mong gamitin habang naghihintay ka sa reseta ng doktor. Una, ingatan mo sarili mo at maaring kang yung magpahinga ng sapat, ang katawan mo nangangailangan ng lakas para gumaling. Uminom ka ng tubig, at least meron kang 8 glasses of water, pang-alis ng plema para hindi tutumigas, hindi ka hirap, hindi malapot ang plema mo. Gumamit ka rin ng humidifier, pang-alis ng uhog yan. Pwede kang maglagay ng hot compress sa dibdib, makakatulong ito para gumaan ng sakit. At pagkatapos, pwede kang mag-steam inhalation, pwede mo lagyan ng crystal oil, tapos lang hapin mo yan. Pwede ka rin gumamit ng yung nebulizer, pampaluwag ng plema yon. At mag-take ka rin ng calcium, magnesium na may vitamin D, para meron kang sustansya sa katawan. Para sa ganon, yung parang lumakas ang boto mo, ang mga kalamnan mo, huwag kang manlambot, huwag kang manlata, huwag kang palikatin. Kasi mahalaga kasi ang calcium sa buto at saka yung magnesium para sa mga kalamnan mo, para ikaw ay maging malakas at masigla at mapagaan ang simptomas ng pneumonitis at may regulate din ang presyon ng dugo mo. At ang vitamin D na yan, sumusuporta sa immune system mo. Ito yung mga supplement na ito'y makakatulong sa iyo. Pero inuulit ko, nire-recommenda talaga na ikaw ay magpa-check up, no? Para mapabuti ang yung immune system, no? At para very effective panlaban sa infection, para gumaling ka kagad, hindi ma-damage ang baga mo, kailangan magbawas ka ng stress. Ang pneumonitis kasi, isang nakakapagod na sakit yan eh. Kaya kailangan mo ng sapat na paghinga, mabawasan ng stress sa katawan, mag-focus ka sa pagpapagaling mo, at saka magbawas ng hirap sa paghiga. Makakatulong po yung sapat na oras ng tulog. At pagka meron kang sapat na tulog, maiwasan mo ang komplikasyon ng pneumonitis. Very effective po ang meron kang 7 to 9 hours na tulog. At magpahinga ka sa araw, kahit di ka inaantok, at least meron kang 1 hour na ipikit mo mata mo, humiga ka, no? Iwasan ng magpagod sa trabaho mo sa bahay. Bigyan mo yung katawan mo ng sapat na oras upang makapagpahinga ka. Pag kulang ka kasi sa pahinga, mahirap kang gumaling. Ngayon, kaya dapat bawasan ng mga sobrang, yung pagod, no? Mag-inom ka rin ng maraming tubig para mabaklas yung plema mo, malinaw ang plema, para mabilis mailabas mo yung plema mo. Kasi kapag kulang ka sa tubig, malapot ang plema mo. Kaya ang pag-inom po ng sapat na tubig ay makakatulong sa'yo. Kaya ang inumin mo, pwede kang uminom ng juice. Lalo na po yung calamansi juice, lemon juice, pineapple juice, mag-inom pa rin ng mga tea. Mga pwedeng salabat na may honey. Lemon with calamansi at honey. Yan, pwede mong inumin yan. Tsaka lagi kang umiinom lagi ng tubig, maligamgam na tubig. Yung ating crystal oil na, ito po yung magandang nakakalis ito ng bara ng lalamunan, kati ng lalamunan. Pagka meron kang bara sa ilong, para mabaklas yung plema mo, magpakulo ka ng tubig, 1-2 tabong tubig, lagay mo sa kaldero, patakan mo ng 3 patak ng crystal oil. Hayaan mo kumulo yun, langhapin mo yan, gawin mo yan ng 10 minutes. Nakaka-improve yan ng tulog. Pag inamoy mo yung crystal oil, nakakalis ng bara ng ilong, nakakalis ng hihilo, tanggalan sa ng ulo mo, nakiklear ang congestion, nag-i-improve ang respiratory health mo. Kaya may pampakalmanting effect yan sa tiyan mo, nakaka-relieve ng kabag, nakakaalis ng pagsusuka, pagduduwal, hindi ka rin kakagatin ng lamok. At pagka nakagat ka, nangate, matatanggal ang kating yan. Mabilis mawala ang pagbabara ng ilong mo, paninikip ng dibdib mo, pag nagpahid ka ng crystal oil. Available po yan sa Patnubay, pwede kayong magpa-deliver. At ang
ang alam niyo po, yung protektahan mo ang katawan mo, no? Lalo na po sa alikabok, no? Kailangan po ay malinis lagi ang paligid mo, lagi ka naghuhugas ng kamay, di ba? Tsaka ang tumutulong po kasi yung prutas at gulay, pag-inom ng tubig, sa pagtunaw ng pagkain. Iwasan mo yung constipation. Kasi pag meron kang pneumonitis, may plema ka, kailangan regular ang bowel movement. Kasi pag constipated ka, yung duming hindi mo na ilabas, sumasama circulation ng dugo, pandagdag sa burden sa baga mo. At nakakapagpahina ng immune system pag marumi ang sirkulasyon ng dugo mo. No? Lalakas ang immune system natin pagka meron tayong sapat na tubig, sapat na pahinga, at nakakadumi ka ng regular. Tumutulong din ang pag-alis ng plema pagka kayo ay nakakainom ng tubig, napapaga ng ubo, tumutulong sa pag-alis ng plema, di ba? Kaya yung tubig din na iniinom nyo, ito'y maganda rin pang iwas po sa constipation. Mabilis ang paggaling mo, no? Pagka kayo po'y nakakainom ng tubig. Kaya ang senyalis po na nagkukulang ka sa tubig, yung uhaw mo, pagka nakaramdam ka ng uhaw, ibig sabihin kulang ka sa tubig. Pag madali kang mapagod, kulang ka sa tubig. Pag nahihilo ka, kulang kasi sa tubig. Masakit ang ulo mo, nanunuyo ang bibig mo, dark colored ang ihi mo. Makakatulong po sa pagbaba ng presyon ng dugo pagka kayo po'y nakakainom ng sapat na tubig. Bahagi ito ng malusog na pamumuhay. Kaya sabi ko po, gumamit ka ng humidifier para sa ganon malambot ang plema mo. Kasi yung mga basa sa hangin mula sa humidifier, makakatulong sa pag-alis ng uhog sa daanan ng hangin. Yung nebulizer, nakakatulong po yan. Kaya kailangan po, para mawala din ang pangangati ng lalamunan, magmumog ka ng mainit na tubig na asin. Yung isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng kalahating kutsarita ng asin, imumog mo yan. At saka yung nebulizer, o kaya yung humidifier, nakakaragdag ng moisture sa hangin. Mapapagaan yung bara sa ilong mo. Paano paggamit ng humidifier? Ito po, pwede kang bumili sa mall, o sa Shopee o Lazada ng humidifier. Bumili kayo niyan, makakatulong. At saka po, yung itakda nyo tamang yung sabi nga, yung oras nga po ng tulog ninyo, lagi ko pong sinasabi yon, pahinga, importante po yan. Napakahalaga talaga na ang tao ay nakakapagpahinga, lalo na pagka meron siyang pneumonitis. At magpa-check up sa doktor, bigyan ng tamang gamot, mag-apply ng hot compress sa dibdib, at saka po yung makatulong magaan ng sakit at discomfort dulot ng pneumonitis. Ngayon, pagka kayo po ay merong warm compress dito, ay napapababa ang pamamaga, at saka ito po ay napapagaan ng sakit ng dibdib, napapabuti ang sirkulasyon ng dugo, at napapagaling mo yung pamamaga ng iyong baga. Mawawala yung pananakit, no? Ng iyong dibdib. Pag inuubo ka, napakasakit sa dibdib. Pero mayroon kang warm compress o hot compress, very effective. Ang gawin mo lang is yung makapal na tuwalya, yung bath towel, i-fold mo into half, tapos i-roll mo, hawakan mo sa magkabilang dulo, yung tubig na pinainit mo, lagay mo sa planggana, ilublub mo yung gitna ng towel, tapos pipigain mo. Ngayon, para matagal yung init nun, ibalot mo sa plastic, tapos nun, ibalot mo sa dry towel. Ilagay mo na yan sa dibdib mo. Ito po, pag nilagay mo yung tuwalya sa dibdib mo, mga 15 to 20 minutes yan, tapos ulitin mo ulit kung gusto mo. Ito'y makakatulong po ito para yung gumaan ng iyong pakiramdam. Mawala yung bigat ng dibdib, baba kasi ng plema, gaganda ang yung galaw ng baga nyo. At mag-take din kayo ng omega-3 fatty acid. Ito meron siyang anti-inflammatory property. Dahil ang pneumonitis ay ito'y pamamaga ng tissue sa baga. Kaya yung omega-3 nakakapagaan ng simptoma.
ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, yung address nyo, yung cellphone number nyo, kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga health products. Ito po ay cash on delivery, di-deliver sa iyo ng mga rider. Ang shipping fee, i-charge po sa inyo. Dadako po tayo sa ating food for thoughts. 1 Peter chapter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang inyong alalahanin sa buhay sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Tayong lahat po may iba't ibang alalahanin sa buhay. Walang exempted yan. Pero sa kabila ng alalahanin sa buhay, nais ng Diyos ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga worry. Dahil po kung meron tayong alalahanin sa buhay at para hindi natin itong malabanan na mag-isa. Tandaan nyo, kasama natin ng Diyos. Handa siyang dadamay, tutulong at gagabayan tayo pagtagumpayan natin ang sitwasyon sa kahirapan ng buhay. Ipagkatiwala at manampalataya lamang tayo sa Diyos, hindi niya tayo bibiguin dahil mahal niya tayo at nagmamalakasakit siya ng husto para sa ating kabutihan. Magandang gabi po. Nawa po ang pagpapala at patnubay na siyon sa sumatin, and God bless us all.